hinahanap ko kung nasaan ang mga kongresista na kumakatawan sa distritong ito. Nasaan? Nasaan? Kasi pinag-uusapan yung mga flood control project sa district mo eh. Hindi nyo napansin? Hindi ba? Kasi pinag-uusapan yung ghost project sa district mo. Pinag-uusapan yung district engineer sa district mo. Pinag-uusapan ng iba't ibang mga proyekto na umano'y problemado sa distrito mo. Bakit wala doon ang kinatawan nung first district? Walang lang ha? Habang pinag-uusapan itong mga proyektong ito ng mga kapwa nyo kongresista, wala kayong masasabi? With all due respect. Hapon po, magmula dito sa napakalayong lugar ng Reliance at Sheridan hanggang dyan po lamang sa area po ng Corinthians sa EDSA. 1 oras ang biyahe. Oo nga, may aberya sa kalsada. Alright, opo. Merong sasakyan na bumangga dun sa gilid, may bike lane area. Opo. Naunawaan po natin, may mga bagay talaga na kung minsan ay nakapagpapainit sa ating ulo. Naunawaan natin ito mga gantong mga sagabal, pero ang hindi ko maintindihan, ito pong mga taga-MMDA na itich. Ay nako, sabi ko nga, ito ho ang ating uri po ng governance sa ating pong bansa. Sorry po. At talaga namang hindi na natin mapipigil na mapansin din ano ba silbi ng ilang mga tauhan ito ng gobyerno. Dito po sa pangangasiwa po ng traffic. Kahapon po meron lang pong bumangga doon sa mga barrier. Pero Panginoon Diyos talaga naman yung mga nagkumpulan ng napakaraming tauhan ng MMDA, nag-uusap sila tapos ganun pa nilang ang kumpas kung alam mo yun para lang may sinabing may ginagawa sila. Pero yung mga sinasabi po na pinanggagalingan na po nung gitgitan, hindi sila tumatao doon. Ano pa silbi na yung CCTV cameras dyan sa MMDA ay talaga naman. Di na hubali. Sabi nga natin, ano ba magagawa natin sa mga taong ito? Lalo na sa kanilang chairman na baka abala ngayon sa mga pelikulang ihahatid sa Metro Manila Film Festival. Okay, ngayon. Nakita ko kahapon Sabi ko, imbis magmando ng traffic, sila ang dahilan ng traffic. Oo, tama. Mismo. Hindi ba? Imbis maibsan ang traffic, kayo ang mismong dahilan ng traffic. Kaya nga din, sa gitna pa talaga kayo nag-usap. Kinain nyo ulit yung isa pang lane. Opo. At ano pa silbi nito pong CCTV ng MMDA kung hindi nakikita ng kanilang central yung base nila na yung mga nando doon sa gabal ang mga taga-MMDA. Opo, alam niyo ho yun? Sabi nga natin, dagdag lang ho ito sa ating stress Oo nga. Para bagang ito ho ba yung mga bagay hindi na ho natin kayang baguhin. Palagay ko po, ang unang dapat magbago dyan, kanilang chairman. Hoy! Okay, sige, ganito. Follow the leader. Anyway, sige. So, ang dami-dami ho natin mga pag-uusapan mga kapatid. Ngayon pong mga oras na ito, handang-handa na po tayo. Pero ito lang, si Baby Girl kasi siguro habang nasa traffic, nagkaroon ng pagkakataon na nakapakinig ka ba? Kasi hindi naman to live sa radio. Yung counterpart po ng Senado, 3 ho ang komite na bumuo ng isa pong parang TRICOM, alright? Infrastructure, something ang binabanggit nila. Pero 3 itong komite. Committee on Public Accounts, Committee on Good Government, and Committee on Public Works, no? Ang nagsama-sama para po sa kanilang unang pagdinig tungkol po dito sa mga sinasabi nila, specific daw po, flood control projects and yung pong ilang infrastructure projects po na problemado. So ano ang nanood ka ba? Nakinig ka ba? Panaka-naka. Okay. Oo, kasi nakaidlip din ako kahapon sa haba habang nagmamaneho? Hindi habang nagmamaneho. Hindi pauwi ka? Oo, wag naman sa gitna ng sasakyan, baby. Pero alam mo, sa haba nitong hearing na ito, 2 araw na namin tinututukan hindi na namin nasusulit yung mga subscription namin sa Netflix. Sana po may kahinatnan. Pero kahapon, kung mapapansin natin, in all fairness naman, dito po sa nangyaring hearing sa Kamara, I don't know if it's just me, baby, pero kahit papano, may bagong impormasyon akong nakuha kumpara doon sa hearing ng Senado. Okay. Oo, kasi kumbaga yung mga narinig natin sa hearing sa Senado, I think ang pinaka outstanding lang na information doon is yun inamin ni Alcantara na siya ay pumapasok sa casino. Other than that, wala na masyado. That outstanding?
For me, that's outstanding. Well, Okay. yun lang yung information na hindi ko pa alam eh. Aha. Na nalaman ko dun sa hearing. Pero kahapon, kahit papaano, meron tayong mga bagong information Di ba na nalaman. outstanding yung aminin mismo ni Binibining Vizcaya. Vizcaya na meron silang Nine companies. siyam na kumpanya. Opo na merong pagkakataon na pare-pareho silang nagbibid sa mga government So projects. outstanding for me because I know for a fact it's happening. Kasi lantad naman di ba? Kumbaga bago pa nangyari hearing, alam na, inamin lang. Pero ito mga kapatid, kahapon, merong mga pagbusisi dito sa pagkatao nga ni Alcantara. At paulit-ulit pa rin siya doon sa pagsasabi na may lapses on his part, pero ang sinisisi pa rin niya yung mga nasa baba niya. Na finally, kahit paano naman, may nagsabi na doon sa mga nagtatanong na congressman na ipatawag yung mga tao na yun kung sino-sino yun. Sino-sino ba yan? Patawag natin dito, yung mga sinisisi mo na yan. Kasi pumipirma ka sa mga kontrata, lalo na doon sa mga completion, na hindi ka nagsa-site inspection. Nagsabi siya kahit paano nag-site inspection naman siya. Siguro nagsa-site inspection siya pag feel niya lang. Hindi lahat ng proyekto. Yung isang area po na pinuntahan ng ating Pangulong Marcos Jr., kung sa Wawa Builders, yung sinasabi na ghost projects, hawak nitong si dating First District Engineer ng Bulacan, Since Alcantara. trading, no, yung ating Yes. naitampok po kahapon sa Think About It episode po na mamaya po may i-upload na po ito sa YouTube at maging sa Spotify. No? Sims Trading po yung contractor dito sa naturang Ghost Project. No? Yung iba po ay itong St. Timothy. Opo, na ilang pa mga proyekto ay substandard nga. Sabi ni Presidente, pag pinuntahan mo siya, kinamay mo yung semento, magugunaw yung semento, malulusaw sa kamay mo pa lamang. Anyway, sige po. So kahapon mga kapatid, bagamat yung nagkaroon po tayo ng chance po na makinig kasi nagmamaneho ka naman. Pero sabi ko nga, mauubos ang data ko. Baka, sorry Mag-ano ka? alam niyo Magbabayad ka ho, ng extra. alam niyo ho kasi ang ating telepono, plan lang ito eh. Kapag naubos na yung allowable limit, magbabayad ka na mas malaki, di ba? Opo. So kasi nga, ako ginagalang ko naman itong estilo ho nitong ating mga kagalang-galang ng mga kongresista kasi 3 committee ito. Committee on Good Government and Public Accountability, Committee on Public Works, and Committee on Public Accounts. So, sa pagsisimula po ng kanilang hearing, yung 3 committee chairman nagbigay ng kanilang opening statement, mga tig 20 minutes bawat isa. Para campaign period ba? Okay. Mga ganun lang naman. sige. Mga 15 minutos, etc. So kapag kinumpit mo yung 3, halos 1 oras na. Gusto Okay. ko talaga. Opo. Ngayon, Mo sila. pagkatapos nila, yung mga naghain ng resolusyon na mga kongresista, binigyan din po ng chance para sa kanilang opening statement. Kampanya. Ang sabi po, 2 minutes, hindi, 5 minutes, pero This is my time. Opo. Nung kumbaga, nairaos na po namin yung 1 oras mahigit na traffic, 2 kilometro lang na traffic, nairaos na po namin. Pangalawa pa lang yata doon sa mga sponsor. So, okay, parating ka na ng bahay mo, halos magdadalawang oras na, hindi pa nagsisimula hearing. Okay, so anyway, Ay, di ka nakasilip sa Senado. So Meron sabi ko, din dun may video pa. Ititigil ko na itong pakikinig sa YouTube. Opo, ng live nila na streaming kasi nga mauubos yung data ko, paghihirapan ko pambayad. Anyway, opo. Sorry po sige. I mean, kasi again, ginagalang ko kasi baka malamang nanonood ngayon ang ilang mga kongresista, no? Opo, and good morning po sa inyong lahat, mga bossing, mga sir, mga chief, mga amo, mga chairman. Opo, ang atin lang pakiusap kasi dati-rate, pag may ganyang hearing, basic lang po yan Kahit na po yan mga pagsasanib po, basically po, isa ho yung nagsasalita, bibigyan ng opening statement, pero basically sinasabi lamang doon, number 1 is the purpose of the hearing and the ground rules. That's it, tapos. And we start. Kaya kahapon nung nagsimula ang hearing at meron na hong mga pagtatalo, meron na hong mga, di ba, I have the floor, may mga ganun na po eksena, si dating DPWH... I have the floor, Your Honor. Si dating DPWH Secretary Manny Bonoan, gusto nang tanungin. Sabi ho ni Ginoong Bonoan, I have to go. Kasi meron kaming turnover sa DPWH. Ayan tuloy. Alright. Sabi ho ng isang congressman, hayaan natin siya umalis. May tanong pa ako para sa kanya May tanong pa ako sandali lang. You're out of order kasi natanong na yung tanong mo ano ngayon? Di ba? Nagdebate pa sila ulit. Tama? Ano ngayon? Anyway, so lumabas po na
siguro si Manny Bonoan, wala naman siya magawa. Nakinig lang siya ng mga 2 oras. And then tatanungin na ako, uwi na ako, alis na ako. Alam niyo ho yun. Anyway, ginagalan po From naman. I have the floor to I have to go. Okay. Anyway, sige po. So, yan po yung mga eksena. Pero yun nga po, no, may mga impormasyon po naman in fairness na medyo bago and then may mga ilang pong detalye bagamat may mga mabibiting ka din kasi nandun na yung line of questioning pero humihinto at some point, no. But again, in all fairness po naman may mga klaro po doon kahapon. Opo. At mamaya pagpapasadahan po natin yan ano mga importanteng impormasyon. Pero meron lang doong kapansin-pansin sa hearing kahapon. Meron lang akong parang sabi ko, there's someone missing. May mga missing doon. Napansin mo ba? May hinahanap si Kong Toby. Sino? Yung ba hinahanap mong missing? Si Zaldico. Si Zaldico. Kasi nga nag-motion din si May Congressman point siya Erice eh. May point. na dapat ipatawag natin dito yung 2 kongresista na iniuugnay dun sa mga construction firms na inilabas ng Pangulo. Hindi lang yun. Yung punto, ang pinanggagalingan nitong lahat, yung insertion. No? Yan, yung sa budget BICAM. insertions, Okay. So, ang yeah. hinahanap nila doon, ang gusto nilang pasiputin ay si former APRO Chair Zaldico and, alright, ito pong si Senator Grace po on the part of the Senate. Oh, yes. So. Doon po sila nagkaroon ng diskusyon din sa motion na iyon. Tingin ko ho naman, may basis yun kasi nga, sabi nga, we have to address first the elephant in the room. Ano ba pinanggagalingan nito? Pero doon mga kapatid kahapon kapansin-pansin lang na habang pinag-uusapan, yung pong mga sinasabi na mga umano'y inaamin na pagkukulang nitong si Alcantara, at habang pinag-uusapan ang mga pinuntahan ng presidente ng mga lugar na meron pong mga ghost project at substandard projects ng DPWH, mga kapatid, hinahanap ko kung nasaan ang mga kongresista na kumakatawan sa distritong ito. Nasaan? Kasi Nasaan? pinag-uusapan yung mga flood control project sa district mo eh. Hindi nyo napansin? Hindi ba? Kasi pinag-uusapan yung ghost project sa district mo. Pinag-uusapan yung district engineer sa district mo. Pinag-uusapan ng iba't ibang mga proyekto na umano'y problemado sa distrito mo. Bakit wala doon ang kinatawan ng first district? Ano ba ang sakop ng first district? Malolos daw, Bulacan-Bulacan, Kalumpit, Hagonoy, Paumbong at Pulilan. Ito yun? Okay. Sa second district, nasan din si Representative Tina Pancho. Kasi baliwag yung sinasabi sa Barangay Piel eh. Second district ba ang baliwag? Set? Second district ba ang baliwag? Bustos at Plaridel. Yung first district nga po, kinakatawan ni Danilo Domingo, ni Daddy kung tawagin. So mawalang galang lang habang pinag-uusapan itong mga proyektong ito ng mga kapwa nyo kongresista, wala kayong masasabi? With all due respect. Baka nag-i-inspect sila ng ghost projects. I mean, di ba? I mean, it's a valid question. Yeah, valid point. Tama? Wala silang, Mr. Chairman, yung mga, alam mo na, yung mga anigaga na mga, dahil pinag-uusapan ng kanyang lalawigan, Sa talaga Senado naman. meron. Okay. Hindi po ba? Anyway, sige. So, akabiho lang naman yung tatanong. I think the people of Bulacan must ask. Yan. Di ba? The people of Bulacan must make their representatives accountable. Dahil maaari sabihin mo na wala kang kinalaman dito, pero ang tanong, hindi mo ba naamoy yan? Hindi mo ba narinig yan? Hindi mo ba man lamang nalaman yan? And I think it's a valid question. With all due respect. Maraming salamat sa pagtatawag sa people of Bulacan. Pero sila ay busy ngayon dahil wala pa rin silang tubig hanggang ngayon.